Samantala, ayaw namang patulan ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte ang mga akusasyon ng testigong si Edgar Matubato laban sa kanya. Ito ang balita ni Victor Cosare. Sa pagharap ni Edgar Matubato sa Senado, isa sa kanyang ibinunyag ang di umano'y pagiging utak ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte, anak ni Pangulong Rodrigo Duterte, sa pagpapatay ng ilang individual gamit ang Davao Death Squad. Naka-leave sa ngayon ang vice alkalde hanggang sa September 26. Pero sa isang statement, sinabi nito na mananatiling akusasyon ang mga sinabi ni Matubato kung wala itong maipapakitang ebidensya. Anya, wala siyang planong sagutin ang paratang ng isang questionable ang estado ng pag-iisip. Para naman kay Davao City Police Chief Senior Superintendent Michael John Dubria, kailangang suportado ng ebidensya ang mga pahayag ni Matubato upang makabuo ng kaso. Actually, these statements are really malicious if not supported by evidences. So, it is designed to malign one's person kung ano. So, dapat siguro before giving statements or baka meron din naman silang mga evidences so that I would not know of. Pero ayon sa hepe ng Davao City Police, kahit noong naghukay sa isang quarry site sa MAA ang mga tauhan ng Commission on Human Rights na pinamumunuan pa noon ni Senator Laila De Lima, walang nakitang patunay na may mass grave sa lugar. Si Dubria ang pinuno ng local police na nakakasakop sa MAA noong nag-inspeksyon ang CHR. As far as I know, walang evidence and walang case na na-file against those mentioned police officers or people involved in the accusation. Pinabulaanan din ni Davao City Congressman Carlo Alexi Nograles ang pahayag ni Matubato na may mga taga-suporta sila na pinatay dahil sa politika. Duda ni Nograles, ginagamit lang si Matubato ng ilang tao para sa kanilang pansariling interes. Samantala, ayaw munang maglabas ng pahayag ang palasyo sa isyung ito. Whatever statements that the person is saying is his own statement, and you will have to await proper investigation regarding the matter. Sir, next question. Tuwing tatanungin kayo kay Vice Mayor Paulo, tinanong kayo kanina ni Senator Trillanes, ang sagot nyo parating may parang nakadroga, parang gumagamit. Anong ibig niyo sabihin pong parang? Do you know for a fact na gumagamit o hindi? Gumagamit talaga, sir, yun si Paulo. Sir. Paano niyo po nasabi yun, sir? Kasi sabog yan, parang sabog. Pumupunta sa amin kung may kagalit. So, umuutos rin yung pinapapatay niya, sir. Sige, sir, himayin ko muna, ha? So, sabi mo, parang gumagamit kasi nakikita mong sabog. Okay, so hindi mo nakita siya na humithit o nagluto ng shabu. Hindi mo nakita yon. Hindi naman siya, sir, gumagamit naman lang yan. Hindi yan nagbibinta. Hindi yan. Yes, sir. Pero pag gumamit ka, kailangan mong there is a means to use it, di ba? So kung marijuana yon, hititin mo yon. Kung cocaine yon, sa ilong. Di ba? Kung shabu yon, lulutuin mo. Nakita mo ba si Vice sa kahit anong paraan na gano'n ang ginawa? Hindi. Ako, sir, hindi man ako nagsusunod-sunod sa kanya, sir. Hindi ko nakikita yan. Hindi mo nakikita. Okay, let's establish that, ha? So the witness established and testified he has no personal knowledge at hindi niya nakita na gumagamit ng droga. Ang sinasabi mo, mukhang durog. Okay, mukhang sabog. Ano ang mukhang sabog? Kasi, sir, malalaman mo yan sa mukha sa tao. Paano nga, sir? Pag nagkasiyabo ang tao, may habit yan, sir. Mayroong nagaganyan-ganyan, mayroong nandidila-dila. Yan talaga, sir. Sir, yung gaganyan-ganyan, Duterte yan, parati nakaganyan, eh. So, ang ibig sabihin, gumagamit si Presidente Duterte? Hindi naman. Hindi naman, sir. Nilinawin natin, sir, kasi there can be bad impressions. Ako, sir, sabihin ko sa iyo, for the last 2 weeks, at hindi pa ako pumunta ng doktor, pag nag-basketball ako or nag-dumbbell sa gabi, no isang gabi, hanggang alauna kami ng umaga naglaro ng mga kongresista at ni Secretary Bongo, paggising ko sa umaga, pulang-pula mata ko. Lahat dito. Kala ko may sore eyes, pero pumasok pa rin ako. So, ibig sabihin, sir, pag nakita mo ako, tingin mo, mukhang sabog si Senator Cayetano. Ang tama ng siya po, sir, nakikita ko talaga, hindi pula ang mata. Malinaw ang mata. Basta natatama ng siya po, sir. Hindi pula. Dahil hindi katulad ng marijuana, nga pula talaga ang mata. So, in other words, sir, ang sinasabi mo,
yung iyong testimonya na gumagamit si Vice Mayor Paulo ay base lang sa iyong perception na mukha siyang gumagamit. Hindi naman sir, kay marami naman nagsasabi. Sige. So ang basehan mo, sir, sa perception mo sa nakikita at sa sabi-sabi. Opo sir. Okay. Can I ask the NBI or the Chief PNP, gaano katagal ang shabu sa sistema ng tao? So pag nag-drug test ka, gaano katagal bago kita? According to our crime lab, sir, 3 days after using the shabu, hindi na negative na yung system niya. Okay. Negative na. Yun After yung 3 days. ordinary lang, yung pagka pinaihe, di ba? Yes, sir. Pero kapag yung blood test, much longer time, di ba? Yes, Your Ilan Honor. buwan? Yes, Your Honor. More or less 6 months, tama ba? Yes, Your Honor. Sir, kaya may ano pa ba kung gumagamit pa rin sa yung palagay o sa narinig mo si Vice Mayor Paulo? Talaga yun sa Davao City, sir. Hindi lang nagsasabi yan kay natatakot. Ang mga barkada yan, yung mga Chinese, sir. Talagang nagagamit sila ng drugs. Sige. Kasi sir, Miski nagpa-drug yung test mga ng buong Davao Council, negative silang lahat. Ako, sir, iwan ko lang, sir. Basta ganyan, sir. Ewan. Hindi mo sure. Siyempre, matagal naman akong wala doon, sir. 2 taon So, na is it ako safe wala to doon. say, kay Edgar, tama ba sabihin ko, na ang testimonya mo laban sa isang taong ito, na ang tanging kasalanan ay maging anak ng presidente, na siya'y sabog, ay dahil sa narinig mo, at dahil sa perception mo pag nakita mo mukhang sabog. Wala kang ibang ebidensya na siya'y gumagamit. Hindi naman ako nakakita, sir, pero natitingnan naman sa mukha kung nagpupunta sila sa mga barkada niya, sir. So, mukha. So, diba, tinignan ko Senator Trillanes, sabi ko, mukhang durog to. Parang ganun lang. Iba talaga, sir. Iba talaga yung nakagamit, sir. Iba talaga. Kaya nga, sir, but ang point ko nga, Let's kasi... refrain, please, from Madam insulting Chair, fellow members. sige, balik rin natin. Ako ang tinignan ni Senator Trillanes. Sabi, ito si Alan, mukhang sabog siya. So, parang ganon. I'm not making, ma'am, my point is this. You're not an expert witness, eh. You are not trained in any medical degree. Hindi ka doktor. Hindi ka expert. So, kung sa tingin lang, ako po, marami akong pwedeng tignan na mukhang sabog, eh. Maraming pwedeng tumingin sa akin na mukha din akong sabog. Pero it doesn't mean it's true. And you're testifying here, ilang beses sinabi sa iyo ng ating chairperson, yung buong katotohanan at yung katotohanan alam mo. Hindi yung narinig mo lang. So ano ba talaga, sir? Narinig mo lang, yun lang ang haka-haka, yun lang ang chismis sa Davao City? Or nakita mo, or may iba ka ba bang ebidensya na gumagamit? Kasi buhay ng tao ang pinag-uusapan natin dito, eh. Talagang nagsasabi ako ng totoo, sir. Kasi yung mga kasama kong mga pulis mismo, talagang nagsasabi na nakagamit ito si Paulo. So hindi po ikaw, narinig mo lang sa iba. Opo, sir. Okay. Pwede na doon po. At least malinaw na po yun, no? Hindi naman kumbinsido si Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa mga alegasyon na nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato dahil halatang tinuruan lamang ito ng kanyang sasabihin. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Mula 2013 hanggang 2016, nasa ilalim ng Witness Protection Program ng DOJ si Edgar Matubato na umano'y dating miyembro ng tinaguriang Davao Death Squad. Noong pa man, sinasabi na ni dating Justice Secretary at ngayon ay Senador Laila de Lima na may hawak silang testigo na direktang magdadawit kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa mga kaso ng pamamaslang. Kaya't duda si Secretary Vitaliano Aguirre sa motibo ng paglabas ngayon ni Matubato upang isalaysay ang umano'y nalalaman niya sa mga pagpatay ng DDS. Samantalang nasa kanilang custody itong si Matubato, bakit hindi nilabas yun? Sapagkat walang katotohanan itong sinasabing ito. Itong tinatawag na lying coach witness. Tinuruan lang yan. Ayon kay Secretary Aguirre, sa simula pa lang ay halatang nagsisinungaling si Matubato dahil sa sinabi nitong hindi pa siya nagbibigay ng kanyang sinumpaang salaysay.
Imposible anyang tanggapin sa WPP ang isang testigo kung walang ibinigay na affidavit dahil requirement ito sa mga nagnanais mabigyan ng proteksyon ng gobyerno. Siguradong nag-execute ito, kaya lang tinatago nila yung affidavit na yon. Pag nilabas nila yon, hindi magtutukma sa sinasabi niya ngayon. Sinabi pa ng kalihim na kung totoo ang mga aligasyon ng testigo, nagsampa na sana noon pa ng kaso sina De Lima laban kay Mayor Duterte. Bakit nung nasa Pinoy administration pa, bakit hindi sila nakapagdemanda kung naniniwala sila rito? O bakit ngayon lang? Porque nalaman nila yung mga testimony laban kay De Lima na talagang explosive, 10 times more explosive than this. Desperate times to kay De Lima. Kaya she needs desperate solutions. Ayon pa kay Aguirre, may personal siyang kaalaman sa kaso ni Benjamin Laud, ang may-ari ng shooting range kung saan nahukay ang sinasabing mga biktima ng extrajudicial killing sa Davao. Abogado siya noon ni Laud nang mag-imbestiga ang CHR sa pangunguna ni De Lima, ngunit walaan niyang napatunayan sa mga nahukay na kalansay. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila.